Okay, kasama natin si Dr. Ryan RB, isang napakagaling na OB-GYN at perinatologist. Dr. RB, ito linya mo, di ba? Gusto mo normal delivery. Yan ba yung advocacy natin? Ano mas maganda? Normal, cesarean, para sa ating mga gusto magbuntis. Siyempre, iniisip nila eh. Opo. Actually po, Doc Willie, mas maganda naman talaga mag-normal delivery. So, kung kakayanin talaga mag-labor ng mga nagbubuntis, siyempre, mas maganda yung normal delivery kasi mas mabilis ang kanilang recovery. Ang mga cesarean kasi, siyempre, operasyon po yan. So, pero both of the conditions, meron talaga silang mga risk din. No? May mga risks din po sila. Siguro, i-weigh natin. Yung iba gusto cesarean, ano yun? Para eksakto yung birthday? O baka walang hiwa? O hindi, di ba, sa private part, sa vagina, hindi lumalaki o something, di ba? Opo. Ngayon po, ang cesarean talaga ay nire-reserve po natin sa mga emergency cases o di kaya naman sa mga indicated na mga dahilan. So, halimbawa po nito, yung mga hindi pwedeng mag-labor, mataas yung blood pressure nila, o di kaya naman, masyadong complicated yung pagbubuntis nila. No? So, doon po namin nire-reserve yung cesarean. O kung halimbawa naman, nag-labor sila at hindi maganda ang pag-labor nila, hindi kasya si baby, yung tinatawag nating dystocia or difficult hindi labor. kasya yung ulo ni baby dun sa, ano yun, sa lagusan po, sa pelvis po, then that's the time that we do a cesarean. Pero po yung nabanggit nyo, Doc Willie, na ayaw nilang pangit or hindi maganda na yung puwerta, by maternal request po yung tawag namin doon, hindi po namin yun ini-encourage. Hindi. Yung iba parang, basta matutulog na lang ako, hindi ako mag-iire. Opo, may mga ganun po, pero po, hindi po namin sila ini-encourage. Let's say, umpisahan natin sa cesarean. Ano yung pros and cons na may hiwa na yung nanay? Okay po. So, kung magpapacesarean ng isang nanay, syempre, meron na siyang hiwa. Iba ang hiwa sa skin, sa balat, sa matres. So, imagine nyo po yun, ang importante dito, yung hiwa po sa matres, Doc Willie. Meron ng peklat yung matres nyo. So, may hiwa yung matres nila, pati tiyan nila. So, hindi na ganun kaganda yung integrity ng muscle ng matres, no? Bukod pa po doon, pag na-cesarean kayo, syempre yung pag-heal o paggaling ng mga hiwa sa loob ng tiyan, matagal po at pwede pa itong mag-cause ng adhesions o yung mga pagkakadikit-dikit. Complication. Na adhesions po sa loob ng tiyan. No, so, yun yung mga cons. Bukod pa po doon, syempre, kapag na-cesarean ka, basically, gumagawa ka ng sugat eh. So, may mga blood loss pa po yun. So, depende pa sa mga i-incur mo na blood loss sa operasyon, dapat minimal lang po. Kung may mga nasasagasa mga blood vessels. Tsaka, hindi ata pwede cesarean ng cesarean, di ba? Ilang baby lang pwede. Ilang cesarean lang ba pwede? Actually po, Doc Willie, wala talagang final na number ng cesarean ang pwede. Karaniwan lang, depende sa age ng nanay, kung mga nasa 4 to 5 times to 6 times, kung nagiging delikado na ito based sa pagnipis ng matres and pagkakaroon ng mga sobrang severe na adhesion o yung mga dikit-dikit sa loob ng tiyan, then that's Bakit nagkaka-adhesion? Normal yung nagkaka-adhesion? Opo. Kapag po na-operahan po talaga, Doc, parang part po siya ng wound healing. So, yung mga organs natin sa loob ng tiyan na nadaanan ng CS, pwede po siyang magdikit-dikit because of that. Marami nagko-comment na CS daw siya, high blood siya, 3 beses na daw siya na CS. Ano to, parang trend, pero mas maganda pa rin yung normal na umiire. Ano naman pros and cons ng normal delivery? Okay po. So, na gusto natin ipilit sa normal. Okay po. Actually po, depende talaga sa kondisyon ng nanay kung siya ba ay for CS or for normal delivery. Hindi po, katulad po ng kaninang nagtanong na siya ay high blood pero na CS siya. Hindi po lahat ng may pregnancy-induced hypertension ay nasi-CS. Pwedeng normal pa Pwede rin. po silang normal basta ang blood pressure ay namamanage or nakokontrol.
sa pagbibigay ng mga gamot at kaya ni mommy at ni baby ng labor. Kasi kung halimbawa po, ang pagli-labor ng isang may high blood ay nagpapataas sobra ng blood pressure or di kaya naman ay nagpapabagsak ng heartbeat ng baby, hindi po kakayanin ng nanay at ng baby, then we resort to a cesarean section. Mga ilang percent dapat ba normal ng mga dapat mga 90% normal? Hindi po yun yung hindi po yun yung basis natin. Ang basis natin is yung sa WHO. So, internationally, mas maganda pong ma-achieve yung cesarean rate, primary cesarean rate ng about 10 to 15%. Mababa lang. Dapat po mababa lang. Mas maganda po pag mas mababa. Oo. Opo. So, meron kang inaaral na mas natural. Paano ba tong normal delivery na hindi masakit? Okay. Doc Willie, ang labor ay actually labor, kaya siya tinawag na labor dahil masakit. Masakit. Opo, okay. Yun po talaga yon. So, ang isa po sa mga advocacy namin, may mga OB din po ang kasama dito, is yung tinatawag po naming gentle birth. At yung gentle birth can be a gentle normal delivery or a gentle CS. Ano yung gentle birth? Okay po. So, ang gentle birth po ay empowering ng mga nagbubuntis ng nanay na magkakaroon po siya ng voice regarding sa kanyang pagde-deliver. Pwedeng sa normal delivery at sa cesarean. So, hindi lang siya simpleng pasyente. Siya ay kasama namin sa pagmamanage ng kanilang kondisyon. So, as much as possible that we want them to deliver vaginally, hindi po kasi siya lahat tailor-fit. So, hindi po sila lahat nag-normal delivery, pero we want them to be involved sa kanilang delivery. And we call them gentle birth po. Hindi ba lahat naman involved yung pasyente? Minsan po... Paano hindi involved? Okay po. Yung traditional po kasi is that yung nanay ay yung nakahiga na and then nagiging pasyente na lang po talaga siya. Sa gentle birth po, nagkakaroon siya ng boses sa pamamagitan ng pagsasabi ng kanyang mga birth plan. Tulad na? Opo, ang birth plan po nandun kung paano siya kakain, paano siya magle-labor. So, including doon yung pagkain, paano siya magle-labor, kung nakatayo, nakaupo, gagalaw ba siya, hindi. Kung paano siya magbibigay pa sa kanya ng mga anesthesia, no? Medical anesthesia. Daming complication pala. Nakatayo, nakaupo, may anesthesia. Anong klaseng anesthesia? So, alam ko meron pa nakalubog sa tubig. Yun po yung water birth. So, yun lang po yung paggawa nila ng birth plan. So, yun po yung kasama po nila sa paggawa ng birth plan. Bukod pa po doon, ang gentle birth po is about the gentle transition. Kaya po siya gentle birth. Gentle transition, hindi po siya yung hindi nagugulat si baby at si mommy dun sa nagiging process ng kanilang pag-deliver kay baby. No, so we make it as gentle as possible. We make the process as solemn as possible. So, sa pagdating naman sa CS, yung katulad po ng gentle CS, what we do is that yung nanay is hindi lang simpleng pasyente na nakahiga sa delivery sa OR bed, tapos nakatali yung mga kamay. So, nagiging active participant po sila. So, kinakausap namin sila. Sometimes, there are drapes na nakikita sa ibang bansa, there are drapes na nakikita nila kung anong nangyayari. They are also aware. Bakit hindi sila nakasedate. Yung iba po kasi kapag nabibigyan sila ng gamot, sometimes napupunta yung kamay sa mga sterile area. Ano daw anesthesia, doktora? Pag normal, meron ba daw? Natatakot sila? Pag normal delivery, ang mga tips namin para mabawasan po ang pananakit, syempre yung dapat maging mobile kayo. Naglalakad kayo habang nagle-labor. Kasi, naglalakad habang nagle-labor? Opo. Kasi po nadadivert yung attention nila dun sa sakit kapag lakad sila ng lakad. Kapag gumagalaw po sila. Nakahiga lang ng 12 hours. Di ba ganun dati? Yun po kasi yung nakagawian, traditional. Ngayon po, sa gentle birth, we encourage the moms to move po. Okay. And do exercises. So, ang pangalawa naman, may mga other means to lessen it, katulad ng mga water birth. That's one. Yung iba, they do hypnobirthing at saka mga breathing exercises, katulad ng Lamaze. Pangatlo, syempre, ito naman po yung mga
ginagawa ng mga medical practitioners katulad ng pagbibigay ng anesthesia na pinapadaan sa swero o di kaya naman po sa likod, yung tinatawag natin epidural, yung painless. So ito yung tinatawag sa gentle birth world na medicated. So, bakit daw siya na-stroke pagkalabas ni baby? Na-stroke daw siya afterwards. Ay, may mga ganun din. May mga instances po na ganun, Doc, kapag halimbawa prone sila mag-apas. Kasi pag buntis po, mas malapot ang dugo ng babae. So kung mas prone na magkaroon ng mga thrombotic events, katulad ng DVT, stroke, usually iisip po kami na baka may apas, nagko-consider po ng baka so, possible ba dumadami yung CS kasi takot yung mga babae? Baka prone daw sila mag-forced labor or ano yun? Parang may fear sila na hindi nila kakayanin? Isa po sa counseling po na ginagawa ng OBGYN is also to advise the mom tungkol sa labor. Katulad nga po ng nasabi ko kanina, Doc Willie, ang labor ay labor. And it entails syempre, ng sakit. No? At sa totoo lang, malalaman nyo yung threshold of pain nyo kapag nag-labor na kayo. Hindi nyo yun malalaman bago kayo mag-labor. In fact, may mga mommies kami na napaanak na akala nila hindi nila kaya mag-labor. Pero nakapag-normal delivery sila, nakapag-VBAC sila. So, hindi dapat pinapangunahan vaginal birth after cesarean. Ginagawa pa ba yan? Opo, Doc. Marami pong gumagawa po ng VBAC. Marami pong mga OB po ang gumagawa ng VBAC. Okay. So, parang medyo controversial yung issue para sa kanila na CS na daw, grabe daw yung sakit, tinali daw siya, hindi siya pinapagalaw. So, medyo yung sa pain, di ba? Sa question, mga placenta previa. Ano yun daw? Okay po. Isa po sa mga dahilan kung bakit nasi-CS din ang mga nagbubuntis is yung tinatawag na placenta previa. So, ito yung kondisyon na yung placenta ay nakaharang sa cervix kung saan lalabas si baby. Dahil ang placenta ay maraming ugat, marami pong blood vessels, may tendency na duguin. Kaya hindi po sila pwede mag-labor. Kaya po automatic na cesarean po kapag placenta previa. Ang magde-decide kung normal or cesarean, yung doktora, OB? Opo. Actually po yung OB. Or joint with the patient, gano'n? Joint with the patient po, pero pong advice po kasi namin ay nakadepende sa kanilang presentation. So, tinitingnan po namin, ino-observe namin on how they go on about their labor. Kung sila po ay nagli-labor, tinitingnan namin yung haba ng pagli-labor nila, kung maayos po yung pattern ng labor nila. And at the same time, we also check the condition of the mom na nagli-labor and yung baby kung kaya. So kung kaya naman po ni mommy at ni baby na nagli-labor, then ang default po talaga doon is a normal delivery. And that goes for every OB naman po. Pero sige. May mga instances po na kailangan talagang i-cesarean. Lalong-lalo na kung hindi kaya ng katawan ng mommy at hindi rin kaya ni baby ang mag-labor. After ma-CS, ano daw mga bawal na buhat, ilang linggo, anong gagawin nila? Opo, karaniwan po ang paghilom ng sugat sa matres about 2 months after. Pero ang integrity po ng matres is about 70 to 80% by that time. 2 months pa lang? Opo, about 2 months po. No? So that's that's actually the minimum po No? So, kapag katapos nyong manganak, kapag katapos nyong ma-CS, talagang mas maganda na nagpapagaling po. Ang sa atin is nasa mga 1 to 2 months po yun, Doc Willie. Yes. Marami nagko-comment, pag induced labor or forced labor, mas masakit. Ano yung induced labor at forced labor? Actually, Doc, ano lang po yan? Induced labor. At least ngayon, marami ng paraan mag-complain ng pasyente. Nung time na nagpa-practice ako, syempre hindi pa maka-complain Ang induced labor po, Doc Willie, ay nire-reserve po namin sa mga instances na halimbawa, kapag beyond na ng due date
ang pagbubuntis. Lampas na, 40 weeks na. Mga 40 weeks pataas. Usually mga 41 weeks po ayaw pa rin. 41 weeks. O di kaya naman po, kumukonti yung tubig ni baby pero kabuuanan na. Okay. Halimbawa po, 37, 38, pero oligohydramnios yung konti po yung tubig. No? Or may mga instances naman po na mas maaga pumutok yung panubigan. So kapag mga ganun po yung pagkakataon, we induce the labor. Pinapag-labor na namin yung mga nanay. Pero chine-check muna namin kung kaya ni baby na mag-labor. Basta okay si mommy, then we do tests to check if the baby can tolerate the labor. If the baby can tolerate the labor, then we do labor induction. Yun po yung sinabi nyo. Ang unang step yan is pinapahinog muna namin yung cervix. Pinapanipis namin at pinapabukas namin. Kapag maganda na yung pagbukas niya at pagnipis niya, then we give ng oxytocin, yung pampahilab. Yun po yung medyo masakit. Kaya medyo mas masakit. Opo, Dok. Opo. So most of the time... pinipilit kasi mag-contract. Opo, pinipilit po mag-contract. No? So kapag po nag-labor, mas masakit po more commonly yung pagbibigay ng artificial na oxytocin. Daming mga tanong. After CS, kailan daw pwede mag-normal? 1 year, 2 year, 3 years after? The minimum po sa mga studies is 18 months. So, 1.5 year from the time na na-CS ka up to the time na isi-CS ka ulit. Okay. So, 18 months lang po. Ilang baby ba ang, di ba dati kaya 10 anak? Opo, 12 anak. Ano ba recommended ng OB na parang mahihirapan na yung mattress mo after Actually, Doc, wala talagang... Kahit ilan? Wala talagang recommended dyan, pero binabantayan yung mga possible complications. It will always be the choice of the couple ng mag-partner, mag-asawa, kung ilang beses sila magkakaroon ng baby. Pero, syempre, dapat may say ang babae dyan, mattress niya yun eh. No, pero, syempre, kapag paulit-ulit na nanganganak, may risk na yung mattress ay mas matagal mag-contract. So, may mas mataas ang possibility na duguin. Yung tinatawag pong uterine atony. No? Last question. Pag nanganak daw by normal delivery, lalo na kung sa bahay, paano daw maayos yung puwerta nila? Ay, ayun po. Very concerned. Yes po. Thank you po sa pag-bring up ng topic ng home birth. Dito po kasi sa Pilipinas, Doc Willie, hindi po ina-advise ang home birth. Wala pong provision for home birth. Hilot? Ang hilot po, even the midwives, they're not advised po talaga. Meron ng mga centers na. Yes po. May mga referral centers po talaga tayo. So we have yung mga nasa primary care, na tinayo ng DOH po ito. No? So sa mga provinces natin, sa mga probinsya, merong mga health center at saka mga paanakan na designated. Tapos may mga referral center yan kung halimbawa na magkaroon ng problem sa paanakan. Para safe yung pasyente. Para po safe yung pasyente. Meron din naman po mga freestanding na lying-in na hawak po ng mga midwives at saka ng mga OB na meron din po silang referral center. Kaya po hindi talaga ina-advise ang home birth dito sa Pilipinas. Okay. So kung nanganak ka sa bahay at may problema dun sa pag-aayos ng puwerta, pupunta po agad sa ospital para maayos po yung sa puwerta ninyo. Pinupunit ba talaga yung puwerta pag lumalabas si baby? Ang tawag po doon, Doc Willie, ay episiotomy. Ginagawa ba talaga? Hindi po siya routine na ginagawa. Hindi siya routine ginagawa? Hindi na po siya routine na ginagawa. So may mga instances po na kung kaya naman lumabas ni baby sa puwerta ni mami nang hindi kailangan mag-episiotomy, then hindi po kami routinely na nag-perform ng episiotomy. Di pa normal na pinupunit pag ire, then hindi na bago na ngayon. Hindi na po. So, paano naman yung integrity nung puwerta ng babae? Opo. Actually po, Doc Willie, may mga recent studies na... Di ba, syempre magre-reklamo na lumuwag. Opo. May mga recent studies po kasi ngayon na very forgiving ang puwerta ng babae. So, kung hindi naman siya kailangan i-episiotomy or i-cut, then bumabalik naman yun in time, no? Pero may mga instances po kasi na halimbawa kapag hindi maganda yung pagkakapunit, nadadamay ang sa puwet, no? Even yung
pagdumi at saka pag-ihi, may Pag hindi ng episiotomy, mapupunit hanggang may mga times po na biglang nangyari yan. bulwak, di ba? Opo, may mga times din po na kahit na nag-episiotomy, nadadamay po. So, in both instances, kailangan ma-check yung kakayahan ng pag-ihi at saka ng pagdumi kung wala pong problema. Last na lang, Adal, ang dami nagtatanong, Opo. very concerned sila, meron bang painless, ma-lessen yung, maraming takot magbuntis eh. Marami po takot mag-labor. Takot mag-labor. Opo. Ito po yung masasabi ko, Doc. Talaga, paulit-ulit lang ako dito. Kay Dr. RB kayo, kakalma kayo. Yes. Oo. So, mommies na, lalo na yung mga first-time moms na takot mag-labor, malalaman nyo lang po ang capacity nyo ng pag-labor, yung threshold of pain nyo, yung kakayahan nyo na matiis yung pag-labor ng pagbubuntis is kapag nag-labor na po kayo. Hindi siya pinapangunahan. No, and even then, kung halimbawang meron kayong mga kinakatakutan, ina-advise naman po ng mga OB na marami pong pwedeng gawin. Katulad ng being mobile, yung paglalakad nga po, pag-move, pagsayaw, habang nagli-labor, para preoccupied po sila. No? Mas maganda rin po yung pag-ikot ni baby pag upright sila. Pangalawa, pwede rin naman kayong magkaroon ng mga breathing exercises o kaya ng mga hypnobirthing, yung mga pag-listen ng mga empowering words. At kung gusto nyo naman po ng mga medicated, ang mga birth providers ninyo. Anong gamot binibigay? Opo, pwede po nang pinapadaan sa swero, Doc Willie. Like no? what? Mga pang sedatives po yun. Para mas kumalma po sila. Less pain. Less pain po yun. Less perception of pain. At meron din po tayong mga friendly anesthesiologists na pwede nating hinga ng tulong para sa epidural anesthesia po. Pwede rin mag-epidural? Pwede rin po mag-epidural. Bakit hindi lahat ini-epidural? Kung Yung, kailangan lang? Kung kailangan lang po. Pwede naman pala epidural. Ang lalaki, final question, may trabaho ba yung boy? Ay, opo. Ngayon, unfortunately po sa mga usual na setup, ang tatay ay hindi kasama ng bawal pumasok. nanay. Opo, because of COVID restrictions no, and mga hospital policies. Pero po ngayon, even the WHO is encouraging po ng support dun sa part ng partners. No? So, during the prenatal check-ups, magka-partner po kayo. Dapat kasama rin kayo. Pangalawa, habang nagli-labor, Doc Willie, mas maganda rin na nandun sila. No? So, sa majority po ng mga patients ko, I really encourage their partners to be with my patients kung kakayanin. No? So, very important ang support ng husband, ng partners sa pagbubuntis at panganganak at habang nanganganak. Okay, final words, Dr. RB. Bakit ang mga OB medyo matatapang lahat, no? Malakas ang dating talaga. Hindi po, Doc. Parang very strong. Siyempre, kayo nag-CCS eh. Baka po usapang babae sa babae. Yes, no? Final words sa mga, Okay na mga gusto magbuntis at buntis at takot. Para sa mga nanay na natatakot kung kakayanin ba nila ang pagli-labor, para sa nagtatry talaga mag-normal delivery, huwag niyo pong pangunahan ng takot ninyo. So, hintayin niyo po muna na mag-labor kayo. At kapag nag-labor na kayo, doon yung malalaman kung ano yung threshold of pain nyo o yung kakayahan nyo na tiisin at kayanin ang labor ng pagbubuntis. No? So, doon nyo lang po malalaman. Kung hindi nyo naman kaya, pwede niyo pong sabihin sa inyong mga birth providers para matulungan kayo na mabawasan yung mga pananakit ng labor. So, para mabawasan ang pananakit ng pagli-labor, pwede niyong gawin is maging mobile. Gumalaw-galaw kayo. So, maraming mga exercises na pwedeng gawin. Katulad ng sayuntis na makikita niyo sa YouTube at saka mga spinning babies na mga movements. No, na makikita rin po yun sa YouTube. No? So, pwede rin po kayo na yung iba, meron silang mga kinakausap na dula, mga supportive na mga kababaihan na tumutulong sa kanila at nagre-reassure habang nagli-labor po sila. No? So, pwede rin po natin yung gawin. At kung talagang hindi madadaan sa mga ganong bagay, pwede tayong mag-resort sa mga gamot, katulad ng pinapadaan sa swero, at pwede rin po tayong humingi ng tulong sa ating mga anesthesiologist for epidural anesthesia.
Okay? Ang cesarean section naman po ay nire-reserve natin sa mga emergency at yung mga indicated na mga kondisyon. So sana po mga mommies, huwag tayong magre-request ng cesarean dahil gusto lang natin. Dapat po may indication po talaga ito. Okay. Thank you very much, Dr. RB. Nandiyan yung clinic niya. Kung gusto nyo ng painless at di masakit, dito tayo kay Dr. Ryan RB. Thank you so much. God bless.